Ikalawang mga Kronika, Kabanata 12. At nangyari, nang matatag ang kaharian ni Roboam at siya'y malakas, na kanyang iniwan ang kautusan ng Panginoon, at ang buong Israel ay kasama niya. At nangyari, nang ikalimang taon ng Haring Roboam, na si Sisak na hari sa Ehipto ay umahon laban sa Jerusalem, sapagkat sila'y nagsisalangsang laban sa Panginoon, na may 1,200 karo, at 60,000 mga ngabayo, at ang bayan ay walang bilang na naparoong kasama niya mula sa Ehipto, ang mga lubim, ang mga sukim, at ang mga taga-Ethiopia, at sinupok niya ang bayang nakukutaan, na nauukol sa Huda, at naparoon sa Jerusalem. Si Semiayas nga na propeta ay naparoon kay Roboam, at sa mga prinsipe ng Huda, na pagpipisan sa Jerusalem dahil kay Sisak, at nagsabi sa kanila, "Ganito ang sabi ng Panginoon, inyo akong pinabayaan, kaya't iniwang ko naman kayo sa kamay ni Sisak." Nang magkagayoy, ang mga prinsipe ng Israel at ang hari ay nagpakababa, at kanilang sinabi, "Ang Panginoon ay matuwid." At nang makita ng Panginoon na sila'y nangagpakumbaba, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Semiayas, na sinasabi, "Sila'y nangagpakumbaba, hindi ko gigibain sila, kundi aking bibigyan sila ng kaunting pagliligtas, at ang aking galit ay hindi mabubugso sa Jerusalem sa pamamagitan ng kamay ni Sisak. Gayunmay, sila'y magiging kanyang alipin, upang kanilang makilala ang paglilingkod sa akin, at ang paglilingkod sa mga kaharian ng mga lupain." Sa gayoy, umahon si Sisak na hari sa Ehipto laban sa Jerusalem, at dinala ang mga kayamanan ng bahay ng Panginoon, at mga kayamanan ng bahay ng hari. Kanyang kinuhang lahat, kanyang kinuha pati na mga kalasag na ginto na ginawa ni Salomon. At ang Haring Roboam ay gumawa ng mga kalasag na tanso na kahalili ng mga yaon, at ipinagkatiwala sa mga kamay ng mga punong kawal ng bantay, na nagsisipag-ingat ng pintuan ng bahay ng hari. At nangyari, na kung gaanong kadalas pumasok ang hari sa bahay ng Panginoon, ang bantay ay naparoroon at dinadala ang mga yaon, at ibinabalik sa silid ng bantay. At nang siya'y magpakumbaba, ang galit ng Panginoon ay nahiwalay sa kanya, na anupat siya'y hindi lubos na pinatay. At bukod dito'y may nasumpungan sa Huda na mga mabuting bagay. Sa gayoy, ang Haring Roboam ay nagpakalakas sa Jerusalem at naghari, sapagkat si Roboam ay may 41 taon nang siya'y magpasimula maghari, at siya'y nagharing 17 taon sa Jerusalem, na bayang pinili ng Panginoon sa lahat na lipin ng Israel, upang ilagay ang kanyang pangalan doon. At ang pangalan ng kanyang ina ay Naaman na Amonita. At siya'y gumawa ng masama, sapagkat hindi niya inilagak ang kanyang puso na hanapin ang Panginoon. Ang mga gawangan ni Roboam, na una at huli, di ba nangasusulat sa kasaysayan ni Semiayas na propeta at ni Iddo na tagakita, ayon sa ayos ng mga talaan ng lahi? At nagkaroon palagi ng mga digmaan si Roboam at si Jeroboam. At si Roboam ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang, at nalibing sa bayan ni David, at si Abias na kanyang anak ay naghari na kahalili niya.